Ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Understanding the Great I Am. Doon po sa Book of Exodus chapter 3 verses 13 to 15, it is written, "But Moses protested, 'If I go to the people of Israel and tell them, the God of your ancestors has sent me to you, they will ask me, what is his name? Then what should I tell them?' God replied to Moses, 'I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you.' God also said to Moses, 'Say this to the people of Israel, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my eternal name, my name to remember for all generations.'" Ang mga pangalan po ay may malalim na kahulugan at kahalagahan. Sinasalamin po nito ang pagkatao, pagkakakilanlan at layunin po ng isang tao. So dito po sa Exodus chapter 3, nakatagpo po ni Moses ang Diyos sa burning bush at tinanong niya ang Diyos, "What is your name?" Sumagot ang Diyos, "I am who I am." Ang sagot po na ito ng Diyos ay nagpakilala sa atin sa Tetragrammaton o yung pong apat na Hebrew letters YHWH na bumubuo po sa personal na pangalan ng Diyos sa original Old Testament. So punta na po tayo sa point number 1 ng ating gagawing pag-aaral. Ito po ay ang the revelation of Yahweh. Again, sa Exodus chapter 3 verse 14, nakasulat po, God replied to Moses, "I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you." Now, yung mga salita pong I am who I am ay galing po sa Hebrew eye, asher, eye, na galing man po sa Hebrew verb na haya, nang ibig pong sabihin ay to be or to exist. Binibigyan din po nito ang self-existence at eternal nature ng atin pong Diyos. Ang sabi niya sa Exodus 3:15b, "This is my eternal name, my name to be to remember for all generations." Ang pangalan po ng Diyos na Yahweh ay nangangahulugan na hindi siya nagbabago, na siya po ay self-sufficient at ever-present. Doon po sa Book of Isaiah, chapter 43, verses 10 and 11, it is written, "But you are my witnesses, O Israel, says the Lord. You are my servant. You have been chosen to know me, believe in me, and understand that I alone am God. There is no other God. There never has been, and there never will be. I, yes, I am the Lord, and there is no other Savior." Binibigyan din po ng Tetragrammaton na ang natatanging pagka-Diyos, yung kanya pong uniqueness at ang ganap na kapangyarihan o sovereignty ni Yahweh o Jehovah. Ang pag-unawa po sa self-existence ng Diyos ay nagbibigay po ng katiyakan na siya po ay maaasahan, mapagkakatiwalaan at hindi nagbabago. Ito po yung nangangahulugan ng Diyos ay wala pong pinagmulan, hindi umaasa sa kahit kanino, at siya ang pinagmulan ng lahat po ng bagay. Sa atin pong mundo na walang katiyakan, maaasahan at mapagkakatiwalaan natin ang eternal nature ni Yahweh. Point number 2, the holiness of God's name. Sa Jewish tradition po, napaka-sacred po ng pangalang Yahweh. Kaya hindi po ito binibigkas ng malakas. Sa halip, ang titulo pong Adonai, Lord, o Hashem, the name, ang siya pong ginagamit nila. Doon po sa Book of Leviticus chapter 22 verse 32, mababasa po natin, "Do not bring shame on my holy name, for I will display my holiness among the people of Israel. I am the Lord who makes you holy." Ang pangalan po ng Diyos ay banal. It is holy. Sinasalamin po nito ang kanyang dalisay at wagas na kalikasan. Ang paggalang po sa kanyang pangalan ay isa pong act of worship. Sa lahat po ng katangian ng Diyos, ang kanya pong kabanalan ang pinakamahirap ipaliwanag. Kasi ito po'y bukod tanging sa kanya lamang eh. Lumapit tayo sa Diyos na mayroong pong paggalang sa kanyang pangalan sa pamamagitan po ng ating mga salita at mga gawa. Ang ating pong buhay ay dapat sumalamin sa kabanalan po ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Point number 3, Jesus, the embodiment of I am. Sa New Testament, 7 beses pong sinabi ni Jesus ang mga salitang I am. Ang mga ito po ay direktang nag-uugnay sa kanyang sarili sa banal na pangalan ni Yahweh na inihayag kay Moses sa Exodus 3:14. Halimbawa po,
Nakasulat sa Book of John, chapter 8, verse 58. Jesus answered, I tell you the truth. Before Abraham was even born, I am. Now, this declaration actually affirms the divinity and eternal existence of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po dun sa John chapter 14, verse 6, nakasulat po, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hindi lamang po isang dakilang messenger si Jesus. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang 7 I am declarations po ni Jesus na nakatala po sa Book of John ay makapangyarihang pagpapahayag ng kanya pong divine identity at mission. Sa totoo lang po, kung si Jesus ay hindi po Diyos, ang pagsamba po natin sa kanya ay may tuturing na pagsamba sa isang nilalang o Diyos-Diyosan lamang sa halip na sa dakilang lumikha. Ang pagsamba po kay Jesus bilang I am ay pagkilala po sa kanya bilang si Yahweh o Jehovah na nagkatawang tao. Siya ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Point number 4. The gospel is God's redemptive plan revealed. Ang walang hanggang I am ay nagkatawang tao sa persona po ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay namuhay ng walang kasalanan, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at kaligtasan at muling nabuhay at nagtagumpay po laban sa kamatayan. Sa pamamagitan po ng kanyang sacrifice, inaalok niya po sa atin ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya nakasulat nga po sa Book of Romans chapter 5 verse 8, But God showed this great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ang self-existent na nature po ng Diyos ay nangangahulugang siya po ay hindi nilikha, hindi umaasa sa anuman o sinuman, at hindi siya compelled by anything outside of Himself. Siya ang pinagmulan ng lahat. Siya ang very source. Samantalang siya mismo ay wala pong pinagmulan. Gayunpaman dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig, siya ay kusang nagpasya at pinili na tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang gospel po ang mabuting balitang foundation at kabuuan po ng ating faith journey. At sa pamamagitan po ng gospel natin nakilala ang ating great I am. Ang pagtanggap po sa gospel ay nangangahulugan ng pagkilala sa ating pong pangangailangan sa isang tagapagligtas at pagtitiwala sa natapos na gawa ni Jesus sa cross. Point number 5, responding to the I am. Ang pag-unawa po sa kung sino ang Diyos, ang I am, ang kanyang kabanalan or holiness, pag-ibig, kapangyarihan at biyaya, ay hindi lamang isang intellectual na kaalaman, kundi isa pong karanasan na humihingi po ng tugon. Now ang tanong po, may pagkakatiwala mo ba sa great I am, kay Jesus, ang buo mong buhay? If your answer is yes, then let your life reflect His holiness and love. Nawa po, may naunawaan po tayo sa ating ginawang pag-aaral. No? Always remember that Jesus is our great I am. Tayo po'y mag-pray, mga kapatid. Heavenly Father, in Jesus' mighty name, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba bilang iyong mga nilalang. At ikaw ang siyang Diyos na lumikha po sa amin. Ikaw ang aming I am, Panginoon. We thank you, Lord, for this wonderful truth, this powerful truth, my Lord, na wala ka pong simula at wala ka pong katapusan. You are the ever-present God as well. Again, my Lord God, ayamong tumatakbo ito hindi lamang sa aming isipan, kundi maging sa aming mga puso. At ito po, Panginoon, ay may share namin sa aming pong mga mahal sa buhay. Lord, salamat po ng maraming marami. Sa iyo pong papuri, sa iyo pong parangal. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat sa inyo. Sister Jen. Okay, kamusta na po dyan sa inyo sa Amen. Cavite, mga kapatid? Kamusta Praise na God. ang gasolina dyan? Dito, mahigit ng 100. Magandang. Grabe. Palagay ko kaya kakaunti Amen. tayo Magandang ngayon dyan. evening po. Naapektuhan yata tayo. Hindi naman ganun. Ah, Amen. Good evening from Cavite, from Talagang Batangas. Thank you, Pastor ligligan ngayon June. ng pananampalataya. Ayan. Thank you, Thank Lord. you, Sige, Lord. papakita na ako. Salamat din Thank po you, sa Lord. mga nasa live. Ayan. Hello Salamat. po. Tayo na po ay pumunta sa ating GC. Ano po? Nauubos At ang buhok sa pagtaas ng gasolina. Oh. ayan.
Hello, Sister Eileen Delen. See you on Sunday. Wow, Sister Ate Sister Deline, po Eileen tayo from Tulo. dito Magandang po gabi po. tayo sa GC. Ano po yun? Firm Midweek Prayer and Discipleship GC. Ano po? Firm Batangas. Pastor looking Babay na great. po. Hello po, Kuya Billy, Sir Deline, Sir Terry, Sir Orlin, Pastor Marvin, Sister Mila. Ayan, at sa Magandang lahat gabi na po. nandito po sa live, Firm Cavite. Okay, see you po later ho. Magpipicture lang po ang Firm Cavite Oo nga. Parang wala dahil si sila Brother po ay Celso. grupo dito. Wala si Brother Rans. Pero nandyan yung newlywed. Hmm. Newlywed pa rin, ano? Wala pa kasing baby. Thank you, Lord. Sige po, ituro natin si Lord. Thank you, Lord God. Ituro natin si Lord. PIM. Thank you, Lord. Hello, Pastor Pat, Sis Jen, and everyone. 1, 2, 3. Smile. God bless you all. Yan. Ganda naman ang Thank kuha you. ng God bless po. pastor at saka Jen. Sister Jen lang. Bye-bye po. Brother Bye, Pastor Jobert, Sis Sister Jen. Hazel. Galingan. Jobert, worship leader yata si Tumataas Hazel. na At saka gasolina. lahat ng Galingan. mga. God bless po. God bless us all. Sige po. Bye-bye na. Continue to God pray for us bless. as well, ha? Continue to pray for our nation. Magulo ang gobyerno. Amen po. Nawa, wag tayo atake ng China. God bless po. God bless you, Pastor. You're looking Wait great. lang, tayo pala ay naka-live pa.